Mga boss, viral at sa usapan ngayon yung mga pamilya o kamag-anak ng mga EJK victims ay nakarating na sa Europe mga boss. Manifestating na makaipon ng pamasahe papuntang Europe. Pinag-ipunan ko po talaga para may pamasahe ako papuntang Netherlands. Wala po kaming kahit anong hiningi sa kahit sinong politiko at lalong hindi po ito galing sa kaban ng bayan. From Sierra Escudero. Mga boss, mag-iisang taon pa lang sa The Netherlands dahil si dating Pangulong FPRRD mga boss. Pero ang bilis nilang nakaipon. Talagang viral ngayon mga boss, no? Kung sinasabing paano sila nakaipon ng ganong kalaki. Kasi estimated na pamasahe pamuntang Europe dahil Netherlands ay 60 to 90,000 mga boss. So wala pa dyan yung mga papeles, mga Europe kung may mga passport na sila at mga hotel. Siyempre, mag-hotel yan sila doon mga boss, yung tutulugan, pagkain, so panggastos, allowance. So estimated natin na abot ng mga 100,000 sabihin natin mga boss. So 100,000 kung ganito ay hindi naman siguro lahat sila ay may kaya. Siguro yung iba dyan may kaya. Sabihin natin 100,000 ipupunta mo ng dahig. Isa sa palaran mo mga boss. At saka, ang bilis silang nakapunta doon no, nang walang sabit na hindi na-upload. Usapang Europe to mga boss. So mahigpit dyan. So marami pang hinihingi dyan yung immigration na mga papeles. May mga bank account ka pa dyan na hinihingi. Lalo kung first timer ka mga boss na pumunta ng Europe. Asia nga lang mga boss. Ako ilang beses akong na-upload. So, talagang mahirap. Lalo na sa immigration ng ating bansang Pilipinas. Mayroong mga ibang OFW na or mga papunta ng nakikipagsapalaran sa ibang bansa ay umiiyak dahil naiiwan ng mga eroplano mga boss. Dahil mahigpit sa atin sa bansang Pilipinas yung immigration. So, kadalasan dyan na-upload. Pag na-upload ka, lalo't kulang ka sa mga requirements at saka sa interview. May interview dyan mga boss sa immigration, pinapapasok ka sa loob ng office. Pag hindi ka pa alanganin yung sagot mo at kung saan ka papunta at wala kang mga sapat na documents, ay hindi ka talaga makakaalis papunta dyan sa dahig. So lalo dito sa dahig, kailangan mo ng matinding visa dito mga boss. So ang nakakapagtaka, paano nila naayos ang lahat ng ito? Talagang silang lahat, ilan ba silang mga kamag-anak papuntang Europe ay hindi offload. Talagang nakarating sila ng, ng maayos doon mga boss. At talaga sabi nila na walang may kahit piso na pera na galing sa kaban ng bayan at sa mamamayang Pilipino. Hindi umano sila pinunduhan. Ang kanilang papuntang Europe, trip to the Hague, ICC, ay kanilang pinag-ipunan mga boss. Nung nag-umpisa yung EJK mga boss at sa panahon ng panungkulan ni FPRRD ay wala namang ganitong situation na yung di man to inaasahan na talagang mahuhuli or madala si FPRD papuntang dahig. So kailan lang nung nadala siya ng dahig mga boss ay wala pang March ba? Mag-iisang taon pa lang mga boss. So, doon pa lang nila nalaman at doon pa lang sila naglikom. O kailan lang yan pinag-usapan ay dahil kailangan ng ICC ng mga sinasabing yung mga kamag-anak na kailangan nila para maging sapat sa kasong isinampa laban kay FPRRD mga boss. Kaya siguro talagang pinunduhan or talagang ginastusan nito ng gobyerno para sila ay makarating doon. So mahirap makarating sa Europe mga boss. Yan ang katotohanan. Lalo kung ikaw ay first timer at alam ng immigration yan. Talagang mahirap makatawid papunta doon. Kung ganito ka lang, talagang wala kang trip doon, mamasyal ka lang at puntahan mo lang yung sinasabi nilang na-invite lang sila ng AJK doon sa dahig ay hindi ito sapat na dahilan para ikaw ay makarating doon. Talagang napakahigpit ang bansang Pilipinas ng immigration diyan. Ako
ano ako diyan dahil ang base ako na-upload nung una. Talagang mahigpit ang immigration ng Pilipinas. So kayo mga boss, maniniwala ba kayo nakaipon sila ng ganong kalaking pera para pumunta lang doon? At talagang sinasabing ipinaglalaban nila ang kanilang mga kamag-anak na naging dahilan at nawala dahil sa pinaglalabang war on drugs ni dating FPRRD mga boss. So, viral ngayon dahil nakikita silang magagara yung kanilang mga suot. May mga bag pa daw na mamahalin. At syempre, libre sila ng mga stay doon. Syempre sa mga hotel, pagkain, at talagang nakakaano nga naman na yun basta mga boss, no? Nakakasilaw talaga ang pera. At lalo't natatapalang kay marami tayong nakikita ngayon, lalo mga politiko, na biglang bumabaliktad na lang pag mayroon ng kumbaga nasusuhulan mga boss dahil makapangyarihan talaga ang pera. Pero hindi sasapat yan dahil hindi pang habang buhay yan mga boss at mawawala din yan sa mga kamay ninyo. So, ang pera ay masarap pag iyong pinaghirapan at talagang hindi galing sa kahit kung saan man yan ay madali mong makuha at ay yan din ay madaling mawawala at lahat ng yan ay may kapalit mga boss. Ang sarap ng perang pinaghirapan. So kayo mga boss, kayo nang humusga.